Ngayon ay tatapusin na natin ang yugto ng lihim na chess match training nila Wesley So at Pragnananda na naganap sa chess.com bago pa ang Norway Chess. 3 games po na madiinan at mabigat ang mga laban ng i-analyze natin. Pero bago natin pasadahan, iwanan ko muna kayo ng puzzle, hatid sa atin na naman ng Internet Chess Club application. Ang ganda po ng solution dito. Sana makita nyo, it's why to play, ano yung sunod-sunod na combo na sa ayaw at sa gusto ng black mauuwi sa pagkamatyas. Ayan, sa mga makikita nyo pong kasagutan, paki-comment naman po sa comment section below para suporta na rin po sa pag-promote ng video na ito. Maraming salamat po no sa mga wala pang Internet Chess Club application. Downloadable po sa Play Store at App Store. Free lang ang paggawa ng account dito. Gamitin nyo na po pang training. Sa unang laban na ating i-analyze, black dito si West at white si Prag ang pambato ng India. Tumira ng E4, E5, Knight F3, Knight C6, Bishop C4. Ipinireno muna ng isang square kasi pag Bishop B5 mukhang nananawa na si Prag sa Berlin na matigas makunat na variation ni Wesley. Kaya pumreno muna Bishop C4, Gyoko piano, Knight F6, D3 pero nag Bishop E7. Simpleng Italian game lang at magkakasling lang dito ang black. Knight BD2, castling, nagpaluwag kagad dito si West ng breakthrough sa center, no? Pero pwede naman D6 diyan. Pero nasa choice kasi yan ng player na nag-handle. Nag D5, takes, at nag A4 para atakihin man mamaya ang bishop na very strong na nagko-control sa diagonal ay may uuwian na po, may tataguan na. Yan ang purpose niyan Nag king H8 muna. Ano plano? Ito po. Anticipated ni Wesley Mag-rook E1, aatakihin ang pawn para makasolid F6 at masolid ang pawn E5. Kasi imagine kapag ang king nandito, very annoying talaga kasi yung bishop pumapana. May pana sa king. Kaya umiwas muna para pag tira ng F6, talagang totally safe ang diagonal na yan at walang anumang kapahamakang darating. Nag C3, ayan. Maaga naman po na lumabas ang new move, novelty sa posisyon na to dahil ang old lines or old moves na na-try na dito may tumira po ng A5, may tumira na rin ng H3. Yan. Okay, pero balik tayo sa C3 new move ni Prag at nag-Knight A5. Hinanting na nga ni Wesley, gusto niyang i-exchange. Siyempre, atras. Kaya naman pala ginawa ito para ma-relay na yung C-pawn madala sa C5 para karagdagang control sa D4 at bago ibalik yung Knight. Pag naibalik na, para siyang naging reverse Sicilian Maroczy bind, mga kamatya, sa mga alam po ng sa white pieces, no, yung Sicilian Maroczy bind, parang baliktad na reverse na kinokontrolan D4. At nag-Knight E4 na para i-improve ang position ng Knight at makahinga na rin ang development ng Dark Square Bishop. Nag-Bishop G4. Pinuntahan kaagad ni Wesley, nag-deliver ng pin, inilang niya. Annoying kasi pag may pin talaga na yung bishop dapat nandito yan para hindi nakakailang. Pero dahil nasa kabila nga, inilang ni Wesley. Pero may simbolo po na dubious mark. Ang gusto kasi ng computer dito ay pinababalik Knight C6 para pormadong reverse Maroczy bind na. Okay, Bishop G4, sinubukan ni Prag, kakainin ba? Pero natural naman talaga yung inaatras lang muna, maintaining the pin. At dito syempre iniintay kung baga maaari ni Wesley na tirahan siya ng G4. Tapos babalik. Kapag imagine niyo na kapag G4 na, makukumit yung shield ng White King. Malalagay po sa kasubuan at ihina ang shield ng King. Kaya hindi basta-basta pinoprovoke na itira yung pawn. Okay? Kapakanan ng King ang usapan. Nag-Knight G3, okay, paalis na. Susubukan bang kainin yan? Umatras na po si West at pinangtapat naman sa Bishop sa A2. Ano man ang mangyari, alisin man ng Knight, may pangtapat na. Knight F5, pinuntahan din naman ni Prag na i-exchange niya kagad ang Bishop na yan. At siguro ang idea dito ni Prag, pag nakain niya ang Bishop, nasa kanya na ang Bishop pair. Na alam natin na madalas sa pagkakataon, malakas talaga may Bishop pair. Pero may dubious mark. Ibig sabihin, meron pa ring rekomendasyon ng computer na mas mainam, H4 po ang gustong itira ng computer. Igagapang yan papuntang H5. At kumbaga maaari H6. Okay po? So balik tayo, Knight F5. Nag-Rook E8 lang si West at nag-D4. Pinasabog na talaga ni Prag na inip na siya. Pasabog na kagad sa sentro. Kinapture lang. Takes.
at nag C4. Ayun, para ma-block yung diagonal power, and then at the same time, yung pawn sa D4 ay na-isolate. Okay, na-isolate. Naging island yan. So mas maraming pawn islands, mas pangit mga kamatsas. 3 pawn islands sa puti at kay Wesley ay nananatiling 2 pawn islands lang. Basta magkakatabing files na pawns, isang island yon consider eh. Pero pag nahiwalay na file, kagaya nito, yung island na yan ay isa yan sa potential na problema long term ng white. Nag-bishop D2. Okay, ang plano dito, pwedeng kainin yan tapos palili pa rin. Kukunin ang pawn sa C4 mga kamatsas. Mawawala ang depensa ng pawn C4 sa pamamagitan ng pag-capture dyan. Nag-bishop B4. Agad namang in-address ni Wesley na hindi dapat mangyari yon. Ini-stop niya. Nag-queen C2. Ayun lang mga kamatsas. Minarkahan ng bad move ang tira na yan. Mukhang normal na normal lang. Wala namang... Bakit kaya bad move, no? Inangat kasi ang queen, extra pressure sa C4. At the same time, yung tore magkukunik na. No? Just in case kainin yung tore, may kahalili, may kapalit. Tapos, itong queen, nagdi-deliver pa ng kahit paano sa isang banda, di ba? May threat pa rin sa C4. Kasi dalawa na yan. Pero, binadmoban. Ang gusto po kasi ng computer, ito mga kamatsas. Kainin na, kain, ayun, exchange lang talaga pala. Okay, tapos kain ng queen. Ayan. Kasi po ang computer engine, nilagay na po talaga yan sa any online platforms like chess.com, Lichess, pati Internet Chess Club. Pag mag-a-analyze ka, mayroong engine. Katulong po kasi yan sa pag-a-analyze para ma-evaluate ang position accurately. Okay po? Kaya minamarkahan lumalabas yung marka sa computer galing yan, hindi po sa akin yan. Okay, dito po ay sinimplihan lang ni Wes. Nag-queen D7, angat lang. At tumira ba naman mga kamatsas ng knight 3 H4. Ayan, pareho kasi silang nasa F file eh. Hindi ko pwedeng sabihin knight F H4. Paano to? Pwede ring umatras doon. Ayan, sa mga chess notation knight 3 H4 ang tawag po diyan. Ngayon, bakit kaya blunderacious ito? Blunder at natumbukan naman ni Wesley ang napakagandang panghatol diyan sa blunderacious na yan. Paki-guess nyo po. Bigyan ko kayo ng kaunting sandali. Pwede nyo i-pause ang video. Gusto nyo pa mag-analyze ng mahaba, parang puzzle. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Ayan, congrats po sa mga nakakita ng tirang Knight B3. Wes, ba't mo tinira yan? Para double, may threat sa rook, may threat din sa bishop. Ano mangyayari? Itira mo na lang. Itira na lang daw. Kasi di makikita kung hindi titira di ba? Kinain po ni Prag, persado Takes at nag-queen D3. Hindi pwedeng capturein, hanging ang bishop Ayun, pinag-exchange lang ni Wesley at dito na po lumabas ang kalinawan kung bakit blunderacious yung knight. Pag tira ng G5, naka-threat ang knight, hindi makaalis-alis, hanging ang isa pang knight. Kaya lumalabas klarong one piece down ang inabot po dito ni Prag. At nag-rook C1. Ayan, hanggat maaari, iwas na sa exchange to maintain the pieces. Hanggat maaari, kasi talagang ipapalit-palit yan. Dadaanin na sa yaman yan. Dihado na sa oras Queen H6 gumanon pa mga kamatsas at isa pang knight ang ipinalunok kay Wesley. Resign dito si Prag. Ayan. Sa part 1, lamang si Wesley sa score. Sa part 2, lamang pa rin si Wesley, no? Grabe itong part 3 ng kanilang training. Parang bugbog yata lagi si Prag kay Wes. Napansin nyo? Sa mga di pa nakakapanood ng part 1, part 2 ha. Ayan po, lalagay ko po sa description below. Habol po kayo para masubaybayan nyo yung series ng kanilang secret training na ginawa. Okay, game number 2 tayo. White naman dito si Wes at tinirahan niya ng knight F3. Ang nakikiramdam na opening kung saan pupunta ang knight F3. Ganyan yan G6. E4. Ayan, malinaw-linaw na. Medyo may pupuntahan na. Bishop G7, D4, at nag-D6. Ayun po, nauwi na nga sa pa-perch defense. Bishop C4. Uy, grabe. May mga sibat kagad na ganun. Knight F6. Okay. Develop with threatening pawn E4. Queen E2. Dinipensahan. Castling.
E5. Apa, talaga matindi to si Wesley Malupit ang linya niya. Umaatake kagad. Capture at nag-knight D5. Nag-H3 muna para hindi maka-bishop G4. Nag-knight B6 atake muna. Atras. C5. Nag-castling. C4. Ibinigay ni Prague ang pawn. Grabe, kalalim ng idea. Capture. Takes. Knight C6. Babalikan ngayon para mabawi yung pawn sa F4. Malalim yung bitaw ni Prague, malalim. Rook E1, syempre, todo-todo naman depensa. Kung akong puti, talagang hindi ko ibibigay yung nilamang kong isang pawn hindi ko babalik. Bishop F5, ayun. Yun nga lang, talagang malalim tong mag-isip. May Rook C8 ako nakikita, mga kamatsas. Parang ang ganda sa black. Nag-Knight A3 at yan po ang lumalabas naman na new move dito ni Wes. Kasi ang purpose ng Knight A3, maproteksyonan kagad yung pawn C2. Okay? Novelty. Yun nga lang, medyo pangit po kasi nasa gilid. Kulang ang control. Ang mga naganap na puntira dito, C3, Queen H4, at may tumira pa ng, Queen H4, C3 lang po. Yung old moves. Pero itong Knight A3, bagong nilabas ni Wesley, Rook C8, at nag-Queen H4. Ayun. At yung pawn C2 ay depensado ng knight. Hindi tuloy mabawi ngayon ni Prague. Queen B6, inangat. Ang basa ko po dito yung tore ilalagay sa D8, pero minarkahan ng computer ng bad move. Okay, dapat daw po tira ay H5, Queen D5, at B5. Yan po ang mga rekomendasyon ng computer. Tatlong tira, top 3 moves. Pero yung Queen B6, wala sa pagpipilian, binadmoban, at natirahan ng Knight C4. Kaya pala bad move. Kasi po, natempuhan ng atake, Queen A6, counter attack, may Bishop H6. Wow! Grabe mga bitaw ni Wes. Nagbago ka na talaga, Wes. Ang bibigat ng tira mo. Bishop H6. Okay, depensado nga pala. Kala ko walang depensa. Long shot kasi. Ang layo Nag-Rook E8. Para po sa inyong kaalaman mga kamatsas, pagka kinain kasi ang bishop kain, baka mamaya, uy coach, pagka kinain yun, mahihiwalay na, wala nang depensa yung knight. May knight G5 po kasi, ayun Very dangerous mating attack. Mamamatsas sa H7. Ayun, okay po, balik po tayo. Kaya ginawa dito ni Prague ay nag-Rook F D8 na lang, Knight E3, umatras naman. Hanggang dulo, di mabawi yung pawn, suportado pa. Bishop E6 umilag, Knight G5. Ayun, dahil gigil nga si Wesley. Excited siya na maatake ang pawn H7, nilagyan niya ng Knight G5. Pero ang mas malinis pala dito mga kamatyas, kainin na lang, tapos saka mag Knight G5. Na magre-react ang pawn, halimbawa, mag H6, ka-capture doon, okay, pangit na pawn structure, double, and then Knight G4 para atakihin yung pawn. Pag nag H5, may Knight H2. Okay po, tapos pupunta doon, Knight G5 ulit, etc. Okay, balik tayo mga kamatyas. Pero nag-Knight G5, nag-Rook D4, ginulo kagad dito ni Prague ang diskarte. Knight G4, tinakpan ni Wesley. Another dubious mark ang binigay. Ayan, di po maganda yung ganyang simbolo Dapat daw ang tira ay F4. Ayun, tapos pag F4, continuation dito, kakainin niya talaga ng black. Yun po yung continuation analysis dito ng computer, pero Knight G4 ni Wesley, kinain, kain. Dapat kain pala muna dito. Hindi. C3 muna. Grabe yung mga in-between move, Ito pala muna, C3. Ibitin muna yung bishop, C3 muna, atake pala muna. Okay, grabe. Ang mga sequence, HG4, kinain na yung pawn sa E5, nag-Knight F3 si Wes. Ayun. Nasarapan sa kaka-atake. Unang tingin mga kamatyas, goods na goods sa akin yung Knight F3 kasi double Pero sa computer, yun nga lang, minarkahan niya ng bad move. Dapat daw ang tira ay, yun, wow, Knight H7 pala, wow. Silipin lang natin konti sandali mga kamatyas. Pagka kinain, Rook takes, another sacrifice. Pagka kinapture, may Bishop F4 check. Ayun, dito pala mabablunder ratio sa... Oo nga, Pagka gumanon kain to, threatening matchas, obligado i-cover ng pawn and then may Bishop takes D4. Lalamang ng isang pyesa ang white. And wins, mga kamatyas. Ayun, may ganun pala. Oo, Knight H7, grabe kalalim na. Pero tingin ko pag Knight H7, baka naman i-ignore lang, hindi kakainin.
Pero still perfect move pa rin yung knight h7. Balik tayo sa knight f3 na ginawa ni West. Bishop f6, inatake po ang queen. Bishop g5, sinangga. Nag-rook d6. Ayun, sa kagustuhan ni Prague na may suporta. Pagka kinain, pawn takes, yung pawn suportado ng tore. Pero, rook f4. Wow, grabe naman defense yung rook f4 niyo. Makita pa kaya ito? Grabe, no? Yung hindi makain kasi nakapin. So, ito yung depensa. Grabe yung depensa yon. O, rook d6, balik tayo. Kinapture lang ni Wesley, capture ng pawn, nag-G5, okay? Hoping na pag kinapture, knight takes, may threat doon. Nag-Queen B6 lang si Prague, tineret ang pawn sa B2, at dito kinapture na po. Kumounter, yun pala plano, Queen takes, tapos kakainin pa yung pawn sa F6. Pero it's another question mark, ibig sabihin, bad move na naman ang binitawan ni Prague. Dapat daw po is totally H5 na talaga pala. Ibig sabihin, may kapahamak kang darating. Ano? Sige, tingnan natin. Queen takes at nag-knight g5. Ayun na nga. Inatake na. Napa h5, knight e4. Yun pala kaibahan. Kasi, pag knight g5, may threat nga naman doon. Tempo galaw ang pawn, tapos knight e4. Ayun o, protected yung pawn. Threat pa yung tore. Hindi tuloy makuha yung pawn sa f6. Very dangerous pawn po yan. Kasi imagine nyo, mailikulang ang queen doon. May matchas no. Di ba? Nag-rook e6. Queen f4. Ayun, no, pasimple si West. Pero ang gusto niyang ispatan is to play Queen h6. Yan po ang very dangerous move dyan. Coming. Queen a3. Para kung mag-Queen h6, sasalubungin ni Prague doon sa f8. Pero nag-knight g5 si West. Inatake ang tore. Bad move naman. Okay. Medyo konti na kasi ang oras. Mababa na. Pero ang accurate po pala is rook a b1 muna. Grabe. Tahimik na tiro. Yan po yung mga mahirap makita sa human side. Yung tipong ang init-init na, nandyan na yung topic, biglang sa kabila pala tira. Nandyan pala ang accurate, no? Okay, balik tayo. Knight g5, rook e8, rook a d1, queen c5, bad move ang tinira na naman ni Prague. Ayun, lumala na ang evaluation bar. Malala na yan pagka ganyan. Considered blunderacious na level niyan. Dapat daw po ang tira mga kamatsas is kainin na to, rook takes, tapos rook takes, and then queen a5. Okay. Iti-threat yung tore. Okay. Kain-kain tapos queen a5. Yun ang gusto ng computer. Okay. Pero, nag-queen c5, g3. Wala na. Nagbababad moves na sila. Oo, siguro nape-pressure sa oras. Pero ang accurate po is knight e4 daw. Knight e4 move. Atakihin lang yung queen. g3, knight e5, knight e4. Inatake na ang queen. Nag-queen c4 at talagang eto na po, the final blunderacious na ginawa po ni Prague. At sinimplihan lang ni West, kitang-kita, queen h6, no solution for the coming matchas. Kahit pa chumek pa dyan, isang king h1 lang po, wala nang kasunod, eto pa rin ang vital threat na paparating. Pang dead balls talaga yung queen g7 Okay, grabe. Dalawang sunod na panalo na si West, mga kamatsas. Mabigat ang mga bitaw ni West talaga, no? 2-0 na. At ito na po yung huling laban, yung pangatlo. Black naman dito uli si West at tinirahan ni Prague ng e4, e5, knight f3, knight c6. Bago tayo magpatuloy mga kamatsas, palambing naman po, pasubscribe naman ang channel na to. Maraming salamat sa mga di pa po nakakapag-subscribe na baka nakalimot lang. Salamat. At tinuluyan na ni Prague ang Ruy Lopez. Kasi bishop c4 kanina tinalo siya. Ngayon bishop b5 na. a6, aba... Kala ni Prague, titirahan siya ng Berlin na laging ginagawa ni West, Nag-classical lang. Bishop a4, knight f6, d3, bishop c5 develop, kinapture na po ang knight, capture din, and then knight bd2. Okay, dito po mga kamatsas, no? May kaunting trap lang na kapag kinapture kasi yung pawn, may queen d4 kasi. Threat ang knight, threatening matchas. Malakas yung patong ng bishop at ng queen. Kaya, hindi masasabing, baka isipin nyo po, libre yung pawn, bakit hindi nakain? Knight bd2, bishop e6, knight b3, inatake ang bishop, nag-bishop d6 syempre. Para may suporta na yung pawn e5. Kasi kakainin na talaga yan. Knight a5, ayun, inatake ang b7, nag-queen c8 depensa, knight g5, ay talaga grabe, ano ba to? Knight rumbles ba to? Ano ba to? Knight technique ba to? Dalawang knight sumusugod gagad. At nag-bishop g4, f3. Ayun, bad move mga kamatsas. Ang nilagay dapat daw po is balik lang yung knight. Grabe naman.
Balik lang talaga. F3, Bishop H5, ayun. Basta may mga mark-mark, ano yan eh, hindi po sang-ayon ng computer. Balik lang daw sa D7 ang tamang tira. Bishop H5, nag-Knight C4, Knight D7, okay. Castling, nag-F6, inatake po ang Knight. Knight H3 at dito nag-castling, okay. D4, break na kagad si Prag dyan sa sentro. Bishop F7, tineret muna ang Knight. Kinapture na ang Bishop capture. At nag-Bishop E3 develop, nag-Queen C7. So, Queen D2. Ayan, pagka ganito po, ito na yung stage na naka-develop na sa opening. So, ang battle ay ready for middle game na. Kasi, palatandaan sa tapos ng opening, nag-connect na yung mga tore. Rook AD8, ayan, iporma ang mga tore sa sentro. Kinapture ni West capture kasi meron siyang D5. Ayun. Sapat yan kasi may bishop naman. Hinain, bishop takes. Pero kung walang bishop, hindi dapat mag D5 kasi lalabas, ma-isolate yung pawn sa D5. Papangit po ang pawn structure, mga kamatsas. Bishop takes, B3, nag-rook FE8, queen F4, hamon queen to queen, kinain-kain, at dito nag-bishop F7. H4, so ito po yung endgame na. Bishop C3, knight F8, hamunan ng tore. Bishop A5, inilang. Rook C8, umiwas lang. Kasi kung kakainin po, pwede naman kainin para sa akin. Yun nga lang, kontrolado ng white ang D5. Rook D6, pinalakas ni Prag ang kanyang tore. Nag C4 para makagulo si Wesley. Maka-atake. Rook F2, protection muna sa second rank. Knight E6, hinamon ang knight. Knight D5, umilag. Kinapture na yung pawn, capture, at nag-H5. Ayan, para pantay lang pong space sa king side. Extra pasingaw din sa king. Nag-king H2, rook C5, inatake ang bishop, at kumounter attack, rook C6, yun lang mga kamatsas. Yun lang. Na blunderacious na this time si Wesley. Dapat daw po ang tira ay balik na lamang, rook C8. Mukhang parang walang tinira pero dapat yan ang itira. Pero nung nag-rook C6 si West, kinain naman dito ni Prag. Hindi niya po nakita ang tamang hatol. Paki-ispatan nyo nga po yon. May pang-puzzle na tira dito eh. Sige po, ispatan nyo mga kamatsas. Ano yung na-miss dito ni Prag? Na pag nagawa niya yun, talagang ganyan talagang kalaki ang evaluation bar na tataglayin niya, makukuha niya. Okay. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Ang ganda nitong tira na to. Knight E7. Sacrifice double. Kakainin niya ng tore. Sabay kain doon. May spot doon, May bitin pa eh. Pag kinapture, wala. Quality up ang puti. Yon. Pero dito mga kamatsas, siguro dahil pressure na rin sa time, less than 1 minute, bullet time, hindi na ispatan. Kinain lang ni Prag eh. Kain, sabay nag-Knight E7 check. Nag-ambisyon lang siya sa pawn na dapat quality up siya by exchange ang kanyang makukuha eh. Knight F4, Rook D2, Rook E2, hinamon pa ni West. Ayun, yun lang. 1 pawn daw na nga siya, hinamon pa niya. Kain-kain at nag-bishop D2. Ay nako, walang uuwian ng knight. Walang uuwian, no? Inistorbo kagad ni West ang knight pero may knight B8, threat dun sa pawn. Bishop B7, sinuportahan. Knight D7. Bishop C8, hinabol-habol. At saka tumakas yung knight. Yung kala ko makukulong yung knight eh. Nag-king G1, knight E6 hamon. Ayan, yan ang mga diskarte mga kamatsas. Gusto mangyari dito ni West, ma-exchange ang knight at mag-opposite colored bishop. Kahit labang ng isang pawn si Prag, pag nauwi po sa opposite colored bishop, tabla yun. Kaya hanggat maaari, tama naman ang desisyon ni Prag, iiwas siya dapat sa mga exchange. Yung mga opposite colored bishop dapat maiwasan. Knight D6, Bishop C6, King F2, G5, another bad move na naman daw uli. Wala na, nawindang na si West. Dapat daw po is King G8 para lalapit lang doon. Pero nag G5, King G3, King G6, Bishop E3 lang, Knight G7. Huhulihin niya ng exchange. Ini-discard. Ganun nga. Parang pwede na to Pwede na ba? Teka muna, parang pwede Knight F5. Hindi ba pwede to? Kain-kain kasi may kain, Kasi parang gusto kong pasukin to mga kamatsas yung ganito. Okay, kain-kain. Kasi 2 pawns down na no? Magkabilaan eh. Parang ang pag-asa ko dito is yung mailaro yung yung opposite colored bishop. Pero nga, may outside pass po na mapoproduce kaya hindi applicable. Hinain lang ni West, King F2, Knight F5 hamon, gumanon.
at nag-H4, wala na. The final blunderacious move by Wes, natirahan siya ng knight e5. Ito po yung huling laban nila. Pero tingin ko may pakiramdam ako baka pinagbigyan lang ni Wes eh. Kasi wala pinagbubugbog na niya eh. No, parang ito yung pinakahuling laban nila. Mukhang pinapanalo na niya si Prag. Pakiramdam ko lang kasi sobrang declining na yung mga tinira eh. Napansin nyo rin ba? Ewan ko lang, no? Kasi parang lumambot. Alam nyo naman si Wesley, napakabait na tao niyan eh. Ano yan very humble, ano? Ayan, nagkita kami ni Wesley sa Hong Kong, mga kamatyas, at talagang masasabi po, kahit konting panahon lang po, satisfy na ako, no? At may mga kuha tayo ng videos posted sa kamatyas natin na nagpicture kami, konting batian. Sinasabi ko, galingan mo ha. Thank you. Tapos sumasagot si Wesley, malaking bagay na yun. Tuwan-tuwa na tayo. Meron kasi silang sariling lugar, mga kamatyas, napaka-private, hindi basta-basta malalapitan ng kahit na sino. Kasi considered yung level nila as VIP player eh. Meron kasing mga players, yung mga pangkaraniwang super GMs, palakad-lakad lang pero sila hindi pwedeng pagganon-ganon. Pagkakaguluhan talaga sila. Talagang kukumpulan sila ng mga tao para magpapirma, magpa-picture. Ayun, medyo haggard sa kanila yun, lalo na ongoing ang laro. Kaya meron silang sariling daan pagkatapos ng game. Hindi talaga malalapitan ng kahit sino ng ganun-ganun lang. Katulad nila Magnus Carlsen, ganun pala pag mga top 10 sa buong mundo, no? Mga 2,700 players. Hindi basta-basta malalapitan, mga kamatyas. Mga VIP players talaga. Ayun, no? Aabot pa kaya tayo doon? Saan? Sa 2,700? Aray ko! Ang galing, no? Nakakabilib ang rating ni Wesley. Maraming salamat po, mga kamatyas. Sana po natuto kayo dito. At sa mga di pa po nakakapag-subscribe, subscribe lang po kayo at marami pa tayong mga update videos sa paparating. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat.